Pinalaga ng ilang mga grupo at individual ang nakatakdang pagpapatupad ng mas mataas na kontribusyon sa Social Security System ngayong taon. Dumipensa naman ang pamunuan ng SSS hinggil sa 1% pagtaas sa kontribusyon nito at sinabing sumusunod lang sila sa batas. Si Creseline Catarong sa detalye ng balita. Ilang grupo, kabilang ang ilang mambabatas, ang humiling sa Social Security System na suspendihin ang nakaplanong pagtaas ng kontribusyon nito. Pinupuna ng mga ito ang tiempo ng nasabing contribution hike lalo't kaliwat kanan ang pagtaas din ng mga presyo ng mabilihin. Kasama rin ang dating Presidente at Chief Executive Officer ng SSS na si Rolando Ledesma Makasait sa mga nananawagan sa pansamantalang pagsuspende sa contribution hike sa SSS. Simula kasi ngayong Enero, ipatutupad ng SSS ang 1% rate increase sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Itataas nito ang contribution rate sa 15% mula sa kasalukuyang 14%. Sa press briefing naman sa Malacanang nitong Martes, sinabi ni SSS President at CEO Robert Joseph Declaro na sumusunod lang sila sa batas. Anya, ang pagtaas ng kontribusyon ay alinsunod sa probisyon ng Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act of 2018. Nakasaad sa naturang batas na magkakaroon ng 1% na pagtaas sa kontribusyon kada 2 taon, simula 12% noong 2019 hanggang umabot ito ng 15% sa 2025. Please understand that we are a GOCC and we're tasked to implement the law that covers our institution. So kung meron hong kasi yung batas to, so ibig sabihin kailangan ho ma-amend ang batas para masuspend itong contribution na to. Dagdag ni Declaro, mahalaga raw ang increase na ito para palawigin ang serbisyo ng SSS sa mga miyembro nito at suportahan ang pamahalaan sa panahon ng kalamidad sa pamamagitan ng calamity loans. Ang pamunuan naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, bagamat neutral sa usaping ito, aminadong higit na apektado ang mga maliliit na employer sa hakbang na ito. Well, unlike PhilHealth na hindi naman nag-deliver, we are neutral about that. Of course, anything na magtataas, naapektuhan yung mga, lalo na yung maliliit na employers. Dagdag ni Ortiz Luis, mas maigi pa rin na hindi magkaroon ng rate hike, pero walaan niya silang magagawa dahil nasa batas ito. So much the better kung hindi magtataas, but if itataas, we will comply. Sa halip na suspendihin ang pagtaas, hinimok ng SSS President ang mga mambabatas na isubsidize ang pagtaas para sa benepisyo ng mga miyembro ng Social Security System. Samantala tiniyak ng pamunuan ng Social Security System na pinakahuli na itong 15% pagtaas sa mandatoryong kontribusyon sa SSS. I think the challenge there is meron ho kaming contribution subsidy program. Baka ho ang ating mga kapatid na mga mambabatas na nag-o-oppose, na nag-request na i-delay ito, hindi ba po pwedeng i-subsidize nila para sa kanilang mga membro itong dagdag na 190 pesos na dagdag in contribution? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.